Yes, hello guys. This is Anisipon. Welcome po sa aking channel. At ngayon po ay pag-usapan natin ang ginagawa ni PBBM na talaga namang nakakabilib. Bukod tangi po na siya lang ang gumawa nito. Sa dinami-dami ng umupong mga pangulo ay siya lang ang nagkaroon ng awa sa mga lubak-lubak na kalsadang ito. Okay. Ang unang-una nga po ditong ginagawa, ang unang-una po ngayong ginagawa na nag-umpisa na bago magpasko ay ang EDSA. Sa ngayon po ay ginagawa ito, puspusan na pong ginagawa ito, even holidays ay tuloy-tuloy po ang paggawa nila. At ngayon ay alamin natin kung ano na ang development ng EDSA rehabilitation ngayon. No? So nakakatuwa dahil ang EDSA yan ay talagang pinagtiisan ng mga motorista ng napakahabang taon. Okay? So panoorin po natin ang balita. Traffic check muna tayo ngayong unang araw ng 2026 sa EDSA Mega Mall. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Ilang araw na lang ay matatapos na ang rehabilitation ng EDSA. Alamin natin ang latest sa EDSA Makeover. Sa agenda report ni Elijah Bonzo, live mula sa EDSA Estrella. So malapit na nga ba talagang matapos, Elijah? Corina, ngayong unang gabi ng 2026 ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdagsa ng sasakyan sa northbound and southbound lanes dito sa EDSA. Sa kasalukuyan, andito tayo ngayon sa may Estrella Bridge at nakakaranas tayo ng ambon na may kasamang hangin. Sa usaping trapiko naman ay sa ngayon, tuloy-tuloy pa ang paggalaw ng sasakyan sa bahaging ito ng EDSA. Bandang alas 8 ng umaga ng January 1, 2026, maluwag na daloy ng trapiko ang bumungad sa atin sa kahabaan ng EDSA. Walang traffic dahil kakaunti pa lamang ang mga bumabiyahe na sasakyan, maging ang mga pangpasaherong bus pa isa-isa kung dumaan. Mas naunang bumigat ang daloy ng trapiko sa southbound lane at bandang alas 10, mas bumigat na to moderate traffic ang parehas na linya. Kahit ongoing ang EDSA rehabilitation, hindi natigil ang pasada ng mga bus maging ang operasyon ng EDSA Carousel. Sa pagbaybay natin sa kabaan ng EDSA, makikitang may ilan ng naaspaltuhan at ang ilang bahagi, katulad ng bandang Orense sa southbound lane, ay nadadaanan na ng EDSA Carousel buses. Alinsunod sa timeline ng Public Works Department, kahit holiday, may ilan tayong manggagawa na nakitang nakaestasyon sa linyang malapit sa Rojas Boulevard. Ayon sa MMDA, suspendido pa rin hanggang bukas, January 2, ang Expanded Number Coding Scheme. Alinsunod ito sa pagdedeklara ng Opisina ng Pangulo na holiday mula December 29, 2025 hanggang January 2, 2026. Corina, bukod sa busways ay nagbigay rin ng paalala ang DOTR sa mga kababayan natin na commuters. Simula kasi ngayong araw, ang LRT2 ay balik na sa kanilang normal operations. Ibig sabihin, magisimula sa alas 5 ng madaling araw operasyon at magtatapos ng alas 9 ng gabi sa Antipolo Station habang 9:30 PM naman sa Recto Station. Yan ang pinakahuling balita mula rito sa EDSA. Balik sa iyo, Corina. Okay, Elijah, para lang klaro, malapit nang matapos o tapos na itong EDSA rehabilitation? Kailan nga ba ang deadline nila? Corina, ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ang target talaga nila para sa Phase 1 ay matapos yung Ross Boulevard hanggang Orense sa loob ng 4 na buwan. At sa kasalukuyan, nung tinignan natin yung kahabaan ng EDSA, may ilan naman ng nadadaanan na ng mga bus. So kung titignan natin, may ilan pang kailangan pang gawin, so siguro masasabi natin na ongoing pa itong EDSA rehabilitation. Balik sa'yo, Corina. Okay, sana magtagal, baka isang buwan lang yan, baku-baku na. Sana naman hindi. Okay, so yun po kita nyo. Ang EDSA ay ire-rehab or i-makeover lang raw po ng 4 na buwan. Pero inyo yun, napakabilis naman pala ng proseso or ng paggawa kung talagang gusto. Yan ang ating Pangulo
Talagang, kasi ako mismo dumadaan din ako diyan sa EDSA, eh. Baku-baku po talaga diyan. Ang mga kalsada diyan ay talagang, para kang, nangangabayo. So ang, pangulo lang po talaga, PBBM, ang, nagkaroon ng, awa sa mga motoristang, dumaan diyan. Pagka dumadaan ka rin po diyan, kasi siyempre pagka baku-baku talaga ang kalsada, ay mabagal po ang, takbo. Kasi baka biglang, 'pag gano'n mo, may mabunggo ka, may mabundol ka. So, yaan po ang, pangulo nating PBBM ay, nagsisigasig. Tapos sasabihin niyo, negative 3% ang survey ng pangulo. Well, ang sabi naman ng pangulo ay wala 'yun sa kanya, walang kwenta ang survey na 'yun sa kanya. Pero ginagawa niya ang, lahat ng, kapakinabangan ng, ating, mga kababayan. Ginagawa niya ang, kaginhawaan, 'no? Wala siyang pakialam sa survey na 'yan. Nakikita naman natin, eh. At, kung, magre-research pa kayo sa lahat ng, ginawa niya ngayong taon lang na 'to, ngayon lang taon na 'to ay napakarami. Alright? So, talakayin natin 'yan sa mga susunod pa. Okay? So, ang balita pa nga po guys ay lahat ng, mga baku-bakong kalsada, kasi napakarami pong baku-bakong kalsada, eh. Diyan lang sa may Maynila, napakarami po. Para bang, tinatapal-tapalan lang nila. Alam naman sorry. Alam naman natin na nanghihingi ang mga yan ng mga pondo para gawin ang kalsada. Pero anong nangyayari? Ganun pa rin ang kalsada, o kaya nanghihingi ng pondo para gawin ang kalsada. Pero anong ginagawa nila? Tinatakpan-takpan lang nila, at mga ilang buwan lang or linggo lang ay butas na naman ang kalsada. 'Di ba? Napupunta lang talaga sa mga bulsa nila. So, ang, balita po ay ang MacArthur Highway, lalong-lalo na dyan po sa papuntang Bicol, sa Quezon. Quezon, papuntang Bicol, talaga naman ang mga butas dyan. Naalala ko noon, nagbiyahe kami dyan, ay talaga namang, nag-bounce ako ng gano'n, no? Buti na lang, parang may angel ako, talagang, pag-bounce ko ng ganyan, kasi ang, namin, napakatagal na rin noon. Pero hanggang ngayon pala, hindi pa rin talaga ginagawa yung kalsada dyan. Ano pa yun, ang tagal na, halos 10 years ago na, napakabutas talaga. Sobrang, ridiculous talaga ang kalsada dyan sa papuntang Bicol. Talagang napakalaki ng butas, lalo na nagbiyahe kasi kami noon, ginamit namin motor lang. Parang trip lang namin, nag-motor kami para i-break in ang motor kasi bago ang motor. So nagbiyahe kami ng Bicol. So all of a sudden, naramdaman na lang namin na talaga namang naluba kami at talaga nag-bounce kami sa aming motor. Buti na lang ay may presence of mind ang aking driver at talagang hindi po niya nabitawan ang motor at hindi kami nadisgrasya. Sobra po ang butas dyan. So, ang balita ay ginagawa na nasa Quezon, I think Quezon na nagagawa na dyan ng rehabilitation din ang pamahalaang BBM. So, kaya kayo, mga DDS or sino pa man na hindi naniniwala sa ating PBBM or nagdadalawang isip pa, na iniisip pa na bangag at adik ang ating presidente. Nako, eto ba ang adik na yan lang ang nakakagawa? Walang nakagawang pangulo diyan sa EDSA, lalong-lalo na sa EDSA, ha. Marami na akong binanggit na mga lugar na ire-rehab niya, pero ang EDSA, wala pa po ni isa ang nangahas na i-repair ito. Kasi nga naman, hindi sila kagaya ni PBBM na matalino ang strategy. Malay mo nga naman, mapahiya sila kung ano lang ang gagawin nila dyan sa EDSA. So ngayon, ang balita ay merong talagang upgraded na asphalt na nilagay dyan sa EDSA. Kaya tunghayan po natin balang araw. So 4 months po ang rehabilitation, 4 months lang. Tunghayan po natin ang magiging outcome ng EDSA road pagdating ng araw. So yun lang po, magandang araw po at happy New Year po sa inyong lahat. Thank you.